Iniintriga at pilit na namang pinagsasabong sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Mukhang nabubuhay na naman daw ang rivalry between Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Pero this time, hindi kung sino ang mas magaling na aktres ang labanan ng dalawa. Ngayon naman, ang tanong ay kung sino ang mas credible at mas may karapatan bilang celebrity judge ng isang talent search show. Kung matatandaan, naging trending si Catherine sa online world nang ipakilala siya bilang isa sa powerful 4 judges ng Season 7 ng Pilipinas Got Talent noong February 21. At kamakailan din ay kalat na sa social media ang pagbabalik telebisyon ni Nadine. Isa ang actress senior sa mga judge ng Season 3 ng Mas Senior Pilipinas kung saan makakasama din niya si Jano Gibbs. Parehong ipapalabas sa TV5 ang new season ng PGT at Mas Senior Pilipinas ngayong taon. Nahusgahan ng pagiging best actress ang dalawa at ngayon naman ay huhusgahan na naman kung sino ang mas magaling sa kanila bilang hurado. Pero parang hindi fair ang labanan. Naging judge na kasi si Nadine sa isang reality competition show na Your Moment na iniri sa kapamilya noong 2029 hanggang 2020. Samantalang first time lang magiging hurado ni Catherine. May ibang nang iintriga nga na gaya-gaya raw si Catherine kay Nadine. Pero ang tanong ngayon, kaninong show kaya ang aariba ng bonggang-bongga sa ratings? Mukhang hindi talaga matapos-tapos ang issue ng rivalry sa pagitan ni Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Pero kung tutusin, parang hindi naman patas ang comparison sa pagiging judge nila. Iba kasi ang format ng Pilipinas Got Talent at Mas Senior Pilipinas. Si Catherine first time maging judge sa isang talent search, kaya may freshness factor siyang dala. Malaking bagay din na isa siya sa powerful 4 judges sa PGT. Ibig sabihin, big deal ang rule niya sa show kahit first time naman. Hindi naman matatawaran ang experience niya sa industriya, lalo na't isa siya sa pinakasikat at pinakarespetadong artista ngayon. Si Nadine naman, mas may experience sa pagiging judge dahil sa Your Moment, kaya mas sanay siya sa ganitong role. Plus, may background siya sa singing and performing, kaya swak siya sa Mas Singer Pilipinas na more on music based ang labanan. Pero kung ratings ang pag-uusapan, ibang usapan yan. Malaking factor ang fanbase ng dalawa, pati na rin kung paano ibibenta ng network ang kani-kanilang show. Even na pareho sa TV5 ipapalabas, mukhang magiging matindi ang labanan sa primetime. Mukhang mas lalong uminit ang usapang Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Pero kung tutusin, hindi naman talaga kailangan ipagsabong ang dalawa. Pareho silang may kanya-kanyang strengths bilang mga artista at ngayon bilang mga judges sa kani-kanilang respective shows. Isa pang interesting angle dito ay kung paano maapektuhan ng kanilang project ang TV5. Alam naman nating parehong malakas ang fanbase ni Catherine at Nadine, kaya maaaring magdala ito ng malaking viewership sa network. Posibleng makahatak ng mas maraming manunood ang PGT dahil sa mas established nitong format at pagiging family-oriented ng talent show. Samantala ang Mas Singer Pilipinas ay may unique appeal naman dahil sa mystery at entertainment factor nito. Bukod dyan, may posibilidad din na ang kompetisyon ay hindi lang sa pagitan ni Catherine at Nadine kundi pati na rin sa mismong mga shows. Sino kaya ang mas tatangkilikin ng viewers? Ang talent search na nagha-highlight ng iba't ibang talent o ang show na may misteryo sa likod ng mga nakamaskarang performer. At syempre hindi rin mawawala ang social media clout. Sino kaya sa kanilang dalawa ang mas magiging viral bilang hurado? Magbibigay kaya ng matinding quotable remarks si Nadine kaya ng dati? O si Catherine kaya ang magpapakitang gilas sa pagiging fair at insightful judge sa PGT? Sa totoo lang, mukhang pilit na naman silang pinagsasabong kahit wala namang tunay na kompetisyon sa pagitan nila. Catherine Bernardo at Nadine Lustre are both established actress na may kanya-kanyang strengths at journeys sa industriya.
Kaya kung tutusin, hindi naman ito tungkol sa kung sino ang mas magaling, kundi kung paano nila gagampanan ang pagiging judges sa kani-kanilang shows. Makaibang genre ang Pilipinas Got Talent at Masked Singer Pilipinas, kaya hindi rin patas ang comparison. Si Catherine baguhan sa pagiging judge pero malawak ang experience sa entertainment industriya, kaya may fresh perspective siya sa PGT. Si Nadine naman may age pagdating sa music at performance, kaya swak siya sa Masked Singer Pilipinas. Mas interesting siguro kung i-focus ang diskusyon sa kung paano nila maipapakita ang expertise nila bilang judge kaysa gawing rivalry naman ang usapan. At sa huli, ang tunay na magdidesisyon kung sino ang mas patok ay ang audience, hindi dahil sa Catherine versus Nadine, kundi kung aling show ang mas makakapukaw ng interes ng mga manunood. Ikaw ba, ano ang tingin mo? May bias ba ang media sa pagpapainit ng ganitong rivalry?